Kamusta mga bata? Maganda ba ang araw niyo ngayon? Pero bago ang lahat, ako nga pala inyong Ate Kat, isa sa mga on-the-job training mula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. Pero bago tayo magsimula sa ating kwento, nais ko lamang kayong tanungin, sino na ba sa inyo ang nakakita ng tutubi? Wow! At ano naman ang napapansin niyo sa tutubi? Mahuhulay ba ang mga pakpak nito? O mabilis ba ito na lumipad? Ayan, tama! Magaling! Mga bata, halina't pakinggan natin ang ating kwento na pinamagatang Tara na't Manghuli ng Tutubi na isinulat ni Seri Yuwati Kinashi at iginuhit ni Nabila Adani, hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara na't, magsimula na tayo! Pinag-aaralan sa klase ni Trina ang tungkol sa kalikasan. Sinabi ng kanilang guro na espesyal ang kanilang takdang aralin sa pagtatapos ng linggo. Pag-aaralan nila ang mga insekto. Sabik ang lahat ng mga mag-aaral, agad silang naghanap ng kapares at sinimulang magplano para sa proyekto. Magkapares sina Trina at Sarah. Magsaliksik tayo tungkol sa tipaklong, ang wika ni Trina. Pero may ibang naisip na insekto si Sarah. Nais ni Sarah na obserbahan ang mga tutubi. Napakagandang mga tutubi. Nagustuhan ni Trina ang ideyang iyon. Napakaraming tutubi ang pwedeng makita at pag-aralan. Pinilit niyang abutin ang mga palipad-lipad na mga tutubi. Oops! Hindi niya ito mahuli. Makahuli kaya siya ng kahit isa? Tagumpay! Nakahuli si Trina ng isang tutubi sa kanyang kamay. Ngunit, nakikiliti ng mga paa ng tutubi ang kanyang kamay. Natatawa siya, kaya pinakawalan niya ang tutubi. Bakit hindi tayo gumawa ng lambat na panghuli? Ang tanong ni Sarah. Ngunit, umiling si Trina. Siya ay nag-aalalang mapahamak ang mga tutubi kung sila ay gagamit ng lambat na panghuli. Isang kaklase ang lumapit sa kanila. Panguhuli ng mga tutubi ba? Alam ko kung paano sila hulihin. Tingnan nyo! Ang pagmamalaking sabi ng batang lalaki. Kanyang kinurot ang pakpak ng tutubi. Oh, hindi! Maaari niya masaktan ang tutubi. Pinakawala ng batang lalaki ang pakpak ng tutubi nang sinuway ito ni Trina. Hindi niya batid na iyon ay maaaring makasakit sa tutubi. Yehey! Ito ay maaari pa rin makalipad ng maayos, wika ni Sarah. Tingnan mo, may sapot doon ng gagamba, turo ni Trina. Nagbigay iyon sa kanya ng bagong ideya. Gumawa tayo ng raketa, pahayag ni Trina. Ngunit, hindi kagaya niyan, Sarah. Gagawa tayo gamit ang mga dahon ng saging at patpat ng kawayan. Pagkatapos, ay gamitin natin ang sapot ng gagamba para maging lambat ng ating panghuli ng tutubi. Nagawa natin, ang wika ni Trina. Ang tutubi ay may 4 na pakpak at 6 na paa. Malalaki ang mga mata nito at maraming lente. Ang tutubi ay nabibilang sa insekto. Lumipad ka, tutubi! Salamat sa pagtulong sa amin na maunawaan ka. Ngayon, na napakinggan na natin ang ating kwento, nais nitong ipaalam sa atin na ang pagpapahalaga sa kalikasan ay dapat maging maingat at mapag-alaga, lalo na sa mga nilalang na naninirahan dito. Dahil tulad din nila, gusto din nila mamuhay ng mapayapa at walang nasasaktan. At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Tara na't Manghuli ng Tutubi. Kaya mga bata, palaging tatandaan, ang taong mapag-alaga sa kalikasan, kaibigan ng buhay at kinabukasan.
Muli, ako si Ate Kat. Huwag kang kalimutan mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang mga kwento na check ako'y kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa sunod nating mga kwento, paalam!